Inihayag ng Philippine Navy na kasado na ang budget nito para makabili ng 2 karagdagang barkong pandigma habang nagbigay rin ng Amerika ng 146 billion pesos bilang tulong na mapalakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Alamin na buong detalye mamaya. At isang R-Labor-class destroyer ng Amerika ang nakasabay ng mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal habang nasa routine operation ito. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Wow na wow! Laki mga idol! Naghahanda ang Department of National Defense na pumirma ng kontratang nagkakahalaga ng 585 million US dollars o 34 billion pesos para bumili ng 2 bagong frigate para sa Philippine Navy. At isang notice of award ang formal na nagkukumpirma na muling napili ang kontratista na South Korean shipbuilder na HD Hyundai Heavy Industries. Ang paparating na kontrata ay nagdaragdag sa lumalaking listahan ng mga kasunduan sa depensa sa pagitan ng Pilipinas at South Korea kung saan sa nakalipas na 5 taon ang South Korean shipbuilder ay nakapaghatid sa bansa ng 4 na frigate sa Philippine Navy. Nagtatayo rin ito ng 6 pa na offshore patrol vessels kung saan ang una ay magiging BRP Raha Sulaiman at nakatakdang darating ito sa bansa sa January 2026. Ayon sa mga mapagkukunan, ang bagong karagdagang frigate para sa Philippine Navy na nagkakahalaga ng 34 billion pesos ay tinatayang aabot pa sa 42 billion pesos kasama ang mga armas nito at inaasahang ibabatay ang disenyo nito sa Malvar class na pinakabagong barkong pandigma ng Philippine Navy na armado ng 16 cell vertical launching system, 8 Sea-Star anti-ship missile launcher, Gok Dines 34mm close-end weapon system, 74mm main gun, 2 triple torpedo launcher at isang advanced na AESA radar. Ang mga pagkuha na ito ay bahagi ng modernisasyon ng Philippine Navy na naglalayong palakasin ang seguridad sa karagatan at paliitin ang mga agwat sa kakayahan sa mga katapat nito sa rehiyon. Ang pagsisikap ay bahagyang hinihimok ng pagtaas ng tensyon sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Samantala, inaprubahan naman ng Kongreso ng Amerika ang 2.5 billion US dollars o humigit kumulang 146 billion pesos na bagong tulong pansiguridad para sa Pilipinas sa panahon ng paglala ng tensyon sa West Philippine Sea at sa mas malawak na rehiyon ng Indo-Pacific. Inaprubahan ang pondo nakaraang linggo bilang bahagi ng 2026 National Defense Authorization Act, isang taunang panukalang batas sa patakaran ng Pentagon. Ang garantiyang ito ay nag-aalok ng ilang antas ng katiyakan mula sa nag-iisang kaalyado nito sa kasunduan sa panahon ng paghimok ng Administrasyong Trump sa mga kaalyado ng Amerika na gumawa ng higit pa para sa kanilang sariling depensa. Sinabi ng US Congress na ang hakbang ay naglalayong palalimin ang kooperasyon sa depensa ng Amerika at Pilipinas at palakasin ang mga kakayahan sa militar at interoperability ng Pilipinas at mga puwersa ng US. Ayon naman sa senador na si Bill Hagerty, habang ang Amerika umano at Pilipinas ay nahaharap sa lumalaking hamon sa seguridad at kasaganaan sa West Philippine Sea at sa mas malawak na Indo-Pacific, ay mahalaga para sa dalawang bansa na palalimin umano ang kooperasyon. At sa ibang balita naman mga kabayan, inihayag ng Philippine Navy noong Miyerkules na nagpadala ito ng 2 sa mga barkong pandigma nito upang bantayan at i-escort ang isang frigate ng China na namataang nakatambay 41 nautical miles timog kanluran ng Capones Island sa Zambales. Sa isang payag, sinabi ng Philippine Navy na ipinadala ng Northern Luzon Naval Command ang BRP Emilio Jacinto at guided missile frigate na BRP Diego Silang matapos ipaulat ng mga miyembro ng lokal na maritime community na nakita ang frigate ng People's Liberation Army Navy ng China. Sa panahon ng pagpapatrolya ng barko ng Philippine Navy ay nakumpirma ang presensya ng isang Jiangkai Class 2 frigate Type 054A na may bound number na 569 sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At sa pagharap ng 2 barko, pinanatili ng 2 barko ng Philippine Navy ang propesyonal at maingat na postura habang matatag na iginigiit ang mga karapatan ng Pilipinas sa soberanya. Paulit-ulit na nag-radio challenge ang Philippine Navy na
binabanggit ang UNCLOS at inalalayan ang isang kontrolado at hindi eskalatory na paraan ng pagpapaalis sa lugar. Samantala ilang araw matapos yan ay inihayag naman ng isang mangingisdang Pilipino na nakasabay nila ang barkong pandigma ng Amerika malapit sa Baho de Masinloc. Dito sila sa 14119. Parang US Navy yata ito. 115 yung numero mga idol, 115. Sa ibinahaging video ng mangingisdang si Rolly, ang warship ay mayroong numerong 115. Ibig sabihin mga kabayan, ito ay ang USS Rafael Peralta na isang Arleigh Burke-class destroyer. Sinabi rin niyang ang barko ay mayroon umanong hila-hilang bagay at malamang ito ay isang sonar upang madetect kung mayroong mga submarine sa paligid. Kung pagbabasihan naman ng post ng US 7 Fleet ay nakadeploy ang USS Rafael Peralta sa West Philippine Sea para sa isa umanong routine operation. Wow na wow, laki mga idol. Dito sila sa 14119. Parang US Navy yata ito. 115 yung numero mga idol, 115. Parang US Navy. Parang may hinahila sila, oh. Laki-laki nito mga idol, oh. US Navy yata ito, oh. Nakita natin, ah. Kaya hinihila sila sa ulihan, oh. 115 yung numero mga idol. Hindi naman pula yung flag mga idol, hindi pula. Pag Chinese kasi pula yung flag. Iba ang kulay ng flag nila. Iba ang kulay. 115. Parang US yata ito mga idol. Oh, iba yung kulay ng flag nila mga idol, oh. Taas. Dalawa sila mga idol, dalawa. Nandun sa ulihan yung isa. Doon sa ulihan yung isa, dalawa to. Dalawa to sila mga idol. Dalawa. Lalaki mga idol, laki. Oh. Hello. Paglaban ito, US yata ito. Dahil may blue yung ano nila eh. Yung flag may blue. Stripe na pula, may blue sa taas. Hindi ko lang alam kung Australia o US. Pero hindi ito Chinese mga idol. Nandito ngayon sila sa 14119. Nagro-ronda, dalawang Navy ito mga idol.